Kumusta mga kakwarta? Welcome back sa Kwarta Diaries. Ngayon, may isang tanong ako para sa inyo. Naramdaman mo na ba na kahit pareho lang ang sweldo mo, parang hindi na siya sapat ngayon? Mas mahal na ang bigas, mas mahal na ang kuryente, mas mahal na ang transpo, mas mahal na ang lahat. Hindi ka nag-iisip. Totoo ito, ang inflasyon sa Pilipinas ay tumataas na ngayon para sa ikatlong buwan sa patos. At ang mga ordinaryong Pilipino, ikaw, ako, tayong lahat, ang unang nakakaramdam nito. Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nangyayari ito at ang mga konkretong hakbang na pwede mong gawin ngayon para protektahan ang iyong pera. Narito ka sa tamang lugar. Magsimula na tayo. Una, ano ba talaga ang inflation at bakit ito mahalaga sa iyo? Ang inflation ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, ang 100 pesos mo ngayon ay hindi nakatumbas ng 100 pesos na buying power noong nakaraang taon. Para sa simpleng halimbawa, kung noong nakaraang taon ay may nabibili kang 10 kilo ng bigas sa 500 pesos, ngayon baka 8 kilo na lang ang makukuha mo sa parehong halaga. Iyan ang inflation at ito ay kumakain ng iyong pera ng tahimik kahit hindi mo nararamdaman agad. Ngayon, bakit lalo itong tumataas ngayon sa Pilipinas? Numero 1, ang presyo ng pagkain ay patuloy na tumataas. Ang bigas, gulay, isda, karne, lahat ay mas mahal na. Numero 2, ang presyo ng kuryente ay hindi bumababa. Ang ating monthly electric bills ay patuloy na lumalaki. Numero 3, ang gasolina at transpo costs ay mataas pa rin. Kahit may jeepney, mas mahal na ang pamasahe. Numero 4, ang GDP growth ng Pilipinas ay bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng 4 na taon. Ibig sabihin, mas mahina ang ekonomiya ngayon kaysa dati. At habang tumataas ang presyo, ang sweldo ng karamihan ay hindi sumusabay. Iyan ang pinakamapanganib na kombinasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa katotohanan na hindi gustong pag-usapan ng iba. Habang nahihirapan ang karamihang Pilipino, habang naghahanap ng paraan kung paano mabubuhay sa tumataas na presyo, nakikita natin sa social media ang mga taong nagbabakasyon sa Paris, nag-shopping ng designer bags at namumuhay ng walang kahirap-hirap. At marami sa kanila ay may kaugnayan sa mga taong humawak ng pondo ng taumbayan. Hindi ito pag-aapulan ng galit, ito ay katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-iingat sa sariling pera ay mas mahalaga kaysa kailanman. Dahil hindi natin kontrolado ang kung sino ang kumukuha ng ating buwis. Pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang pera na nasa ating mga kamay ngayon. Kaya naman, narito ang 5 bagay na dapat mong gawin ngayon para labanan ang inflation. Hakbang numero 1, ilipat ang ipon sa high yield savings account. Kung ang ipon mo ay nasa regular savings account pa rin na may 0.1% interest lang, ang inflation ay kumakain ng iyong pera ng mas mabilis kaysa natatamo mo. Ang solusyon, reliton sa Paximovian, ilipat sa digital banks na may mas mataas na interest. Ang Maya Savings Account ay nag-aalok ng hanggang 3.5% per year. Ang CIMB ay may 2.5 hanggang 3%. Ang C-Bank ay may katulad na rates. Kahit hindi ito perpekto laban sa inflation, mas maganda ito kaysa 0.1%. Hakbang numero 2, mag-invest sa MP2 Pag-ibig. Ang MP2 ay nagbibigay ng 7 hanggang 7.8% dividends per year. Ito ay mas mataas kaysa inflation rate sa karamihang taon. Ibig sabihin, ang iyong pera ay hindi lang naiingatan, lumalaki pa ito ng mas mabilis kaysa pagtaas ng presyo. Government-backed, tax-free at accessible sa lahat. Ito ang pinaka-smart na move ngayon habang mataas ang inflation. Hakbang numero 3, baguhin ang grocery habits. Hindi ibig sabihin na kumain ng mas konti. Ibig sabihin, maging mas matalino sa pamimili. Una, mag-meal plan para sa 1 linggo bago pumunta sa palengke. Pangalawa, bumili ng seasonal na prutas at gulay
mas mura. Pangatlo, i-compare ang presyo sa iba't ibang tindahan. Pang-apat, iwasan ang impulse buying sa supermarket. Ang pagbabago ng grocery habits ay pwedeng makatipid ng 1,000 hanggang 3,000 pesos bawat buwan. Hakbang numero 4, hanapin ang dagdag na source of income. Sa panahon ng inflation, ang isang source of income ay hindi na sapat para sa karamihan. Ang mga pwedeng subukan, online selling sa Shopee o Lazada, freelancing, virtual assistant, graphic design, video editing, food business, kahit maliit na home-based, online tutoring o teaching. Kahit maliit lang ang dagdag, malaking tulong ito sa panahon na tumataas ang lahat ng presyo. Hakbang numero 5, bawasan ang hindi kinakailangang gastos. I-audit ang lahat ng iyong monthly subscriptions. Netflix, Spotify, gym membership, apps, tanungin mo ang sarili mo, ginagamit ko ba ito ng sapat para sa presyo? Bawat 500 pesos na matitipid kada buwan, 6,000 pesos na sa isang taon. Iyan ay sapat na para sa isang buwan na MP2 contribution. Mga kakwarta, ang inflation ay isang bagay na hindi natin kontrolado. Pero ang ating tugon dito, iyan ang kontrolado natin. Sa panahon na ang gobyerno ay may mga hamon, sa panahon na ang presyo ay patuloy na tumataas, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay ang alagaan ang iyong sariling financial health. Huwag maghintay ng sagipin, mag-ipon, mag-invest, maging matalino sa pera. Iyan ang pinaka-epektibong proteksyon sa anumang economic challenge. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like, i-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya na kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Ito ay Kwarta Diaries. Sama-sama nating harapin ang mga hamon at palakihin ang ating kwarta. Hanggang sa susunod, ingat lagi.